Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live. Yan, magandang hapon po muli sa inyo at maulang araw sa lahat sa buong Pilipinas. Ito po ang inyong Tito Mel sa pangalan po ni Ate Weng Salarde. Sana, Tito Weng, kung nasan ka man, ay lagi kang mag-iingat. Alam kong busy-busy ka. At sa ating mga tagapanood, taga-subaybay, medyo na-late tayo. Pero dahil sa management ng Margo TV Broadcasting Network ay isang oras tayong magtatalakay ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating bansa. Ano? Gaya nga po niyan. Pero bago ako tumalakay, ay pakikilala ko muna po sa inyo ang ating mga bisita. Unahin na natin ladies first. Ayan. Ate Tess, sige, pakilala ka po muna. Hello, good afternoon. The seat of executive power. Nandito kami nga ulit ngayon sa Margo TV. Salamat po sa pag-imbita sa amin at mabuhay ang Margo TV. Ako po, aka Sista Bing o Marites Escoto, andito ngayon para magbigay ng mga talakayan. Yan lang po. Maraming salamat. Sir? Yes, good afternoon. Una sa lahat, maraming salamat sa pagbibigay ng opportunity na makapag by the way, I'm Gary Larse. I'm into business, so but partly I am in political side ng aking buhay. Ayan, at oo, thank you sa inyo ha. At nagpapasalamat po ang inyong Tito Mel sa pagpapaunlak sa pag-imbita. Ito para tumalakay ng mga bagay-bagay na talagang ika nga ay hindi nagugustuhan ng ating mga kababayang Pilipino gaya nito. Bigyan ko kaya ng example. Di ba nagalunsad na tayo ng batas para sa mga fake news. Ito yung fake news eh. Di umano, kaya nahuli na raw si Senador Bato de la Rosa. Anong masasabi nyo? Laging ladies first tayo. Ang masasabi ko dyan, sa fake news ngayon na pinapalabas, maging aware tayo, maging alert. Ibig sabihin yan, may mga usaping na dapat hindi malantad, kaya lumalabas ang fake news para doon nakasenter ang mga mamamayan ng bansang ito. So, aware na ang mamamayan ng bansa lagi sa pinapalabas na walang katuturan. So, yun lang, hindi na kinakagat ang fake news sa bansang ito. Ganun po ba? Sir, anong masasabi nyo sa mga fake news na nagpapalaganap na nahuli na raw si Senador Bato? Alam naman natin na masyadong mainit ang usapin tungkol kay Senator Bato de la Rosa. Kung sakasakali man na ito ay may katotohanan, hindi po ito may tatago lalo na kung ito ay nangyari sa Davao. But sa madaling salita, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Kung sakasakali man po na talagang nahuli si Senator Bato de la Rosa, naway bigyan muna siya ng lahat ng legal remedies bago siya mailipad sa dahil kung totoo man po. Salamat. Ayan, isa lang po yan sa pinag-uusapan sa social media. Pero kailangan maging mapanuri tayo, ano? At pagtugma-tugmay natin yung mga ipinupost ng ating mga kababayan na kahit hindi tama, dumami lang ang views. Kasi ito nga kailangan ng ating mga tinatawag na mga vloggers, mga content creator na kung saan
Kaya mapalaki lang yung kanilang mga followers at saka yung mga viewers ay kung ano-ano na po ang pumapasok sa isipan at kay tatalino po ng ating mga kababayang Pilipino sa paggawa po ng mga content at sa mga false news na ikangay kakagatin ng ating mga sambayanang Pilipino. Ang dapalas po, the set of executive power ay lagi pong nakabantay sa mga nangyayari na hindi po kapaki-pakinabang sa ating mga mamamayang Pilipino. O sige, lampasan natin yung mga vloggers na yan. Dito naman tayo sa katotohanan na nangyayari sa ating bansa. At tila baga pababa ng pababa ang inflation rate. Ano pong masasabi nyo rito, Ma'am Ted? Nakakalungkot kasi habang bumaba yung inflation rate natin, tumataas ang mga bilihin. Which is hindi na to kaya. Hirap na talaga lalo yung mga minimum wages. So, walang nakita tayong action sa palasyo kung paano nila itutugunan. Lalo na ngayon ang pagtaas na sahod, minimum wages, na galing na ito sa Korte Suprema, I mean RTC, sa judiciary decision. Subalit hinarang pa ito. Ah, ang nalalaman ko kasi ng ordinaryong Pilipino, okay lang hinarang o hindi mo na pinatuloy. Pero sa totoo lang, once na the decision na yan, hindi na pwede i-injunct yan. Decision na yan ng judiciary. Dapat pinatupad na yan. So nakakalungkot dahil habang tumataas ang inflation rate ng Pilipinas, walang tugon o walang nakikita tayong aksyon ng palasyo para ito'y hindi maramdaman ng mamamayan ng bansang ito. Ayan, ay si Sir Bea, anong masasabi ni Sir? Well, sir, bilang nagninegosyo po maliit na negosyante, I think bahala na po yung pagkakaroon ng patuloy-tuloy na pagbulusok ng ating Inflation. inflation rate, sir. Actually, kailangan itong ma-actionan immediately, hindi lang ng mga private sector. Involved dito ang government, ah, ang administrasyon upang maibalik yung tiwala ng mga negosyante sa loob at labas man ng ating bansa. Ayun, ay para bang ang ibig niyo sabihin ay nawawala na yung tiwala ng mga negosyante dito sa Pilipinas. Ganun po ba ang ibig niyo sabihin? Yes po, kasi importante kasi ang mga funders, yung mga magninegosyo dito, makikita nila na may balik dapat yung mga puhunan nila. So pag tumataas ang inflation rate, lalong nagiging walang kwenta ang puhunan nila. Hindi Okay. may balik. Opo, sa palagay niyo po, ano kaya ang main reason ng mga negosyante? Bakit tila baga nababawasan po yung nag-i-invest dito sa Pilipinas? Naku, napakasimple lang pong katanungan yan, sir. Kahit siguro grade 1 kayang sagutin. Mm. Siyempre po, once ang administrasyon sangkot sa korupsyon at walang sino man nakakulong sa malita-malitagang na nakatanggap, isa po yun sa dahilan na nawala ang dignidad ng mga nakaupo bilang integridad ng namumuno sa bansa, wala na. Kaya yung mga negosyante, lokal man o international, nawawala na ng tiwala para patuloy na magnegosyo o mamuhunan dito sa ating bansa. So nakakalungkot kasi isa din po kami sa company na dapat may funders na pupunduhan. Malaking tulong sana ito kasi pababain nito ang kuryente at saka tubig, which Ah, is ito ay isang desalination project. opo. Kaso yung funders po nito umatras po dahil sa masyadong mataas na inflation rate. Pangalawa, kakaiba din ang sistema ng palasyo when it comes sa project. So, mahirap na talakayin yan. Marami nakakailan
Alam niyo yun na yung percentage. Yun na yun. Ayan, natatawa ko lang dito sa si Sir. Doon po sa ating mga taga-panood, taga-subaybay, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong makisali sa tinatalakay natin. At maganda po ito na malaman natin ang saloobin ng bawat isa sa amin. Kasi wala naman pong taong perfecto, yung mga sinasabi po namin, kayo na po ang humusga. Kasi, ika nga, bilang tao, nagkukulang at nagkakamali tayo. Gaya ng ating presidente, napakalaki po ng responsibilidad. Kaya hindi natin masisisi ang mga tao kung nagkakaroon man ng mga pagbaba ng inflation rate at mga pag-atras ng ating mga negosyante, ay pasensya siya kasi siya namumuno sa ating bansa. So, nasa kanya lahat ng sisi. So, kailangan maging stricto siya sa kanyang mga kabinete para nang sa ganon, yung mga mga magagandang proyekto na sinabi niya sa SONA, kaya may sakatuparan naman. Hindi yung ang alam ng tao ay sinungaling. Yan ang ating maraming naririnig. Sinungaling yung ating Pangulo sapagkat nung nakaraan SONA, kaya sinabi na nila yung mga proyekto, pero ngayon sinabi uli, hindi pa naman natutupad eh. So hindi natin masisisi ang taong bayan ng Pilipinas, maging nasa abroad, ang mga Pilipino po ay talagang sa ating presidente nagagalit. Pero alam naman natin na hindi naman lahat ay kaya niyang gampanan yung mga tungkulin at pananagutan na dapat niyang gawin para sa mamayang Pilipino. At ang ating na mga Vice President ay kailangan magkatulong-tulong tayo kasi kung wala po ang pagkakaisa, never, never po tayong umusad. Kaya ang panawagan natin bilang isang Pilipino ay magkaroon po tayo ng unity at pag-usapang maigi sapagkat ang presidente po mismo ang nagsabi na 100% wala naipatayong project pero 100% nakuha po ang pondo na pinrovide ng ating mga kababayang Pilipino na mga taxpayer. Ano po ang sir? Nasagot naman ni Ma'am Tess yung kanina. Ito po, sa flood control project. Ano po kaya? Ano po kaya ang masasabi nyo? Dahil 100% sir alam, kahit elementary, na ang ginastos nila ay galing sa mga taxpayer ng sambayan ng Pilipino. Well, sir, bago yung about sa flood control, Apo. allow me to share yung konting insight doon sa katanungan nyo kay sis na about sa mga investor na Apo. medyo lumiliit. Well, marami po kasi lalong-lalo na on top of that, ang pinakauna po is, para sa akin po, opinion ko po to, Yes, apo. political instability. Mhm. Kung wala po tayo kasing political instability, kung negosya, Mhm. kung nagtuloy-tuloy lang po yung maganda nilang Yung relasyon, unity. Ang ganda ng umpisa. correct. Tapos kung itinuloy lang yung mga build at mga project ni Tatay Digong noon, siguro po pwede na natin marating or makaligid Singapore, sa Vietnam, which is noon tayo namumuna eh. We are second to Japan. Kaya lang ngayon, napag-iwanan na tayo. Even Cambodia is medyo mataas na kaysa sa atin pagdating sa agrikultura. Mhm. And on the other point naman, yung niraise nyo tungkol sa flood control, alam naman kahit ng kabataan, meron nga po akong napanood sa Facebook na kino-cover ng mga kabataan yung baha sa school nila at sinisigaw nila na, Mayor, malapit ng
malapit na lumagpas sa flood control namin ang baha. Baka pwede niyo po kaming tulungan. Ganon, ganon. Na ibig sabihin, even yung yung next generations, alam na kung gaano kalawak ang epekto ng flood control scam na yan. So sana hindi pa naman huli, sana po ma-address ng ating Pangulo at at the same time kung sa last zone niya hindi na sana puro pangako, hindi na puro sana, kundi accomplishment na ang pwede niyang mai-share sa atin, ang pwede niyang maibahagi sa mga Pilipino na para kung sa ganun, bawat negosyante, maliit malaki man, magkaroon ulit ng Kumpiyansa. kumpiyansa, magnagak ng puhunan dito sa atin. Mm. Yun lang po ang aking may share. Salamat po. Ayan, baka mag-test ikaw. Kaya sa akin namang dugtungan when it comes to flood control. Itong flood control, nung nakaraang SUNA, pinangako niya ito at nasa maraming proyekto daw ang pinunduhanan ang flood control. Subalit, ang mga kapirahan nito naging insertion, naging malitagan. 'Di ba? Kasi wala naman flood control. Flood mayroon, control wala. So nakakalungkot kasi taxpayers kami. Ang nakikita namin, ang kapirahan napupunta sa bawat bulsa kung sino malapit sa nakaposisyon, na highest position ng bansang ito. Ako, bilang ilaw ng tahanan, ikinakahiya ko ang mga nakaupo ngayon na involved sa malitagang di umano ayon sa 18 Marine na ni isa sa kanila hindi pa naimbestigahan. Sila pa yung matapang, sila pa yung bending the law. Alam niyo po, mga anak namin, nalulungkot ako kasi ganito ba uri ang namumuno sa bansa? Anong kaisipan ang maisip, imagine ng anak namin na patuloy silang ganito, hindi sila naparusahan, patuloy pa silang nagmamalaki. Despite na klarong-klaro naman na involved sila, natatanggap sila. Ngayon sila pa yung mangunguna sa investigasyon at wala pa sa din, sabi ng ombudsman niya na ang ombudsman lang daw ang mag-imbestiga. Kilala naman namin kung sino yung ombudsman, kakampi nila. Pwede ba sa mga namumuno ngayon, kasama ng Pangulo, since involved po kayo sa malita, gang na yan, asawa mo, anak mo, at lahat ng mga names drop dyan, kung hindi man yan totoo, simple lang naman. Nanawagan ako sa inyong lahat, magkaroon kayo ng delikatisa para magkaroon tiwala ang mamamayan ng bansa ito. Huwag nyo pangunahan ang investigasyon at huwag nyong harangan. Di ba? Para ang mga kabataan na new generation, nakikita nila na nasa tamang, nitong huli na, nasa tamang landas ng tatahakin mo. Hayaan nyo, maimbestigahan yan, na lahat na involved mag-inhibit. Inhibit yourself. Involved ka, tapos imbestigahan mo sarili mo. Oh my gosh. May batas po tayo. May constitution po tayo. Huwag po natin ito hadlangan. Huwag po natin i-bend ang batas natin. Dahil usapin na ito ng karapatan ng mamamayan. Huwag niyo po, kung dinudungis ang pagkatao niyo bilang politiko, nanindigan sa bansang ito, kung pwede ba, mahal na Pangulo, gawin kitang mahal. Kasi mahal na lahat ang piliin ngayon. Nagtaas lahat. Kung pwede ba, pangunahan mo. Mag-inhibit ka. Hayaan mo mag-imbestiga. Kung sino talaga ang may sala, hindi yung sasabihin mo, hindi ko alam bakit napunta na tayo sa ganitong usapin, sa nangyayari ito ngayon sa bansa natin. Kayo po yung Pangulo. Kayo po ang pumirma ng GAA. Hindi po si Martin Romualdez at saka si Saldico. Maliwanag po. Alam niyo po ba, bawat mamamayan ng bansa ito, naging matalino, nag-research, nag-check. Kaya nga, naging negative na kayo eh. Dahil ang bawat sinasabi niyo, tinitingnan po lahat, ni-research po lahat, naging matalino ang bawat Pilipino
sa iyong administrasyon. Dahil puro po mali ang pinagagawa nyo. Ayan, at ganyan po kasi ang damdamin ng isang Pilipino na concern sa kapwa Pilipino. Hindi natin maiaalis na magkaroon ng ganyang damdamin. Medyo nagkakaroon ng puot sa dibdib, di ba? At yung kaisipan na kasi hindi maiaalis yung comparison sa mga nakaupo ngayon. Kumpara po kasi maganda po yung pinanggalingan. Maganda po ang imahe na ginawa ng ating nakaraang Pangulo. So maraming dumang Pangulo sa ating bansa, hindi maiiwasan kung may kumpara yung mga pangyayari po ngayon na kung saan ikaw po mismo ang nagsiwalat nito. So, ano po ang sa palagay niyong magiging damdamin ng inyong mga kababayan? Di po ba magkakaroon tayo ng doubt sa ating mga namumuno, lalong-lalo na yung nasa mga matataas na posisyon na inihayag mo mismo na 100% napakalaking sindikato. Ilang ahensya ang involved na napaalam ninyo sa ating mga kababayan na 100% nakuha yung pundo. Ilan po ang involved dyan? Nandiyan po yung nandiyan po, lalo na ang common, na dapat sila ang nagsasala ng mga project ng ating bansa na ika nga ay tuwirang naitayo ng ating mga kababayan. Pero, bakit nakalusot sa COA? Sino sasagot, sir? Pakisagot. Bakit kaya sa palagay mo ay nakalusot ito sa isang departamento na dapat po ay sila ang kukuhanan natin kung bakit nawala itong mga pundo ito at bakit napunta lang sa ilang tao sa palagay niyo po. Sa inyong palagay lang. Sa palagay ko, sir, hindi naman natin maalis yung impluwensya ng gobyerno, impluwensya ng mga politiko ngayon, lalo na ng mga politikong nila involved. Opo. Base doon sa napanood kong hearing sa Congress dati, sinasabi ng COA na wala Komersyal? Sinasabi ng COA na wala silang pinipiling investigahan. Pero kung panoorin nyo yung cross-examination ni Atty. COA kahapon, nabanggit doon, kahit sa panahon pala ni Vice President Jomar Binay, meron ng mga allocation ng pinapan. Opo. Kung tutusin, kung tulad ng sinasabi ng maraming anti-Marcos na ito ay nagsimula ang flood control sa panahon ni Tatay Digong, sa panahon ng former president, meron siguro na masasabi natin, pero yung pinakatalama, yung pinakagrabe, pinaka corruption, meron ng rape, meron ng malit, meron ng umang si Santina Umangya na may participation sa kabila nun, Ayaw pa rin pag-usapan, ano pa rin imbestigahan. Ang pinipilit nila ikulong yung mga nagbubulgar at nag-iimbestiga ng mga oposisyon. Ayan, parang gusto na sumagot ni Ma'am Tess. Kaya magkaroon muna tayo na kami magbalik po sa ilang paalala lamang. Afternoon everyone. I am Mary Ann Capin from Caloocan, 55 years of age. I was suffering from Bell's palsy that was last June 9. So the doctors advised me na to go on CT scan. After all the laboratories and everything, pinagpahinga ako ng doktor ko but still ang mukha ko kasi ngumiti siya. I don't know what to do at that time. So when I get back home,
Ang aking therapy si Ate Presi, sabi niya sa akin na isasama kita sa office sa Isensa, baka makatulong. June 24, nagpunta ako sa Isensa office. So, nakinig ako ng mga speaker doon, tapos may mga nag-testimony doon. So, nakinig ako. So, naisip ko, sabi ko, instrument ni God ang Isensa para dun sa mga taong gustong gumaling. Isa ako doon kasi binigyan ako ng Ate Presi ng Moro Blend and then Glycosi, sabi niya, try mong inumin. So, after a few days, nagulat ako kasi ang may, agad, improvement na agad, reaction na agad, hindi na tumutuloy yung laway ko. Ang salita ko, diretso na. Imagine, wala pang 1 month, okay na ako, okay na yung mukha ko, nakakangiti na ako, masaya na ako. Malaking utang na loob ko sa Isensa dahil sa kanila, eto na ako ngayon. Medyo nakikita na yung aking aura. Try the product para kung gusto nyong gumaling, gagaling kayo ng tuluyan na wala na kayong iinuming mga chemicals na mga gamot. That's it. Maraming salamat, Isensa. Ayan, alam ko nga na gusto nyo pang dugtungan yung ating tinatalakay pero marami pa po tayong oras sa mga susunod na pagkakataon. Kaya muli nyo aabangan itong dalawa nating kasama rito. Maiksing pagpapaalam lang po sa ating mga tagapanood, taga-subaybay, sir. Una po yung aking lubos na pagpapasalamat sa niyo sa amin dito at sa inyong mga panood at naway suportahan niyo po ang kanila Opo, Margo TV. Margo TV Network. Sana po kita tayo sa susunod na pagkakataon. Thank you po. Ayan, Ma'am Hello Tessie. guys! Ako, nabitin ako, Charet. Ang dami pong usapin ito. Talagang ang dami ko pang gustong sasabihin. Subalit wala na kaming time. Sobrang late na nag-start. Magpapasalamat na lang ako kay Sir Romel Torno sa pag-invite niya dito sa Margo TV. Thank you, Margo TV po, sa sa susunod. Gusto ko po ulit ang usapin ito at marami kang mga experience na kami mismo na sa lansangan upang maihayag ang aming kalooban at makita ng buong mundo kung ano talaga nangyayari sa bansa ito. Thank you. Ayun! Ako po, pasensya na po sa ating mga tagapanood, taga-subaybay. At siguro susunod po mga pagkakataon kasi may mga kinover pa po kami na gusto nyong malaman. At hindi naman po kayo mabibigo sa mga susunod na pagkakataon ay ilalahad po namin sa loobin ng ating mga kababayan. At lagi niyong tatandaan ang pag-ibig, respeto at pagkakaisa. Ito po ang susi ng pagtatagumpay. Bye-bye po, bye-bye! Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live